Hello pong muli mga kababayan, mga katambay, si Katambay Manong po. Nagbabalik po muli para po magkomento sa inyo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Mga kababayan, saan man sulok po ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Nakakalungkot po kasi ang nangyayari po, lalo sa mga Duterte. Sa kabila po, nakita po natin, naranasan natin na ang mga Duterte, nabigyan po tayo ng talagang totoo na lingkod bayan sa ating bansa. Napakasisipag. Ang mga proyekto napapakinabangan, ang pagtulong ay talagang taos sa puso nila at talagang naramdaman natin na ang politiko ay lingkod bayan, hindi lingkod bulsa o sinasabing pangsariling interes. Sa mga Duterte natin naranasan na talagang ang gobyerno po ay nagtatrabaho. Pero sa kabila nun, talagang sobra pong pamumulitika. Demolition job po mga katambay. Ibang klase nga, grabe, talagang puspusan na ang pagpapabagsak dito po, lalo po kay Vice President Sara Duterte. At mismo ang institusyon ng Kamara, talagang pinalalabas po na talagang corrupt ang paggamit po ng confidential fund. At ngayon po, meron pa silang inilabas na para po silang alagad ng batas at para pong sinasabing NBI o kapulisan na nagbibigay na po ng reward. Ibang klase po, mga katambay. Ibang klase. Reward 1 million. Ibang klase talagang pinakikita po ng institusyon na talagang ang opisina ng Office of the Vice President ay napaka-corrupt at kailangan pa nila magbigay ng pabuya. 1 million Talagang nagpapaka-investigador na. Nagpapaka-pulis na po ngayon ang institusyon na ito. Komentuhan po natin, pakinggan po natin ang mga kapitapitagan at kagalang-galangan na wala pong itinatagong korupsyon sa kanilang mga opisina. Itong mga representative po ng ating bansa. Pakinggan po natin sila. Ito po yung malilinis na tao, mga katambay, di umano. Napakalinis. Kaya nga nag-usap-usap kami ng mga miyembro ng Quad at saka ng Blue Ribbon para mag-come up ng 1 million para ibigay kung sino man ang may alam ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Nagkasundo ang mga miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability na mag-ambagan upang makabuo ng 1 milyong pisong halaga ng pabuya sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Sa November 5 hearing ng House Committee, isa sa nasilip ng mga kongresista ang mga isinumiting documentary evidence of payment o mga resibo ng Office of the Vice President o OVP sa Commission on Audit para sa confidential funds mula 2022 hanggang 2023. Kabilang sa nasitang resibo ang may petsang December 30, 2022. Ang basa ng mga kongresista, Mary Grace Piatos ang signatory. Pero para sa COA, ito ay Mary Grace Piati. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati. Ha? Piati. Piatos. Ang pagkabasa ko, Piatos Y po yung last? Y, hindi S? May ano po siya Yun di na mo. Y po. Since masyado nang mababa yung tail. Okay. Now, sa tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. Could be a person. Pero, would you know na merong restaurant na Mary Grace ang pangalan? Yes, Mr. Chair. At meron ding Piatos na brown ng potato chips? Yes, Mr. Chair. Would you know that? Yes, Mr. Chair. Yes. Anyway, at least alam mo rin pala mga yon. Patuloy sa pagtanggi si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Ang pinakamatataas na opisyal din sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. No-show pa rin sa hearing sa kabila ng ilang ulit na imbitasyon at sapina. Giit ng mga mambabatas, kailangang maipaliwanag ang anilay questionableng paggastos sa confidential funds ng OVP noong 2022 hanggang 2023, gayon din ng Department of Education noong nakalipas na taon. Yung mga fictitious na tao na mention niya, siyempre yung pinakasikat si Mary Grace Piatos na patuloy po nating hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts.
Samantala, naninindigan ng mga kongresista na kung magkakaroon ng job cuts sa OVP sa susunod na taon, walang ibang dapat sisihin kundi si VP Duterte. Ito ay matapos tumanggi si VP Duterte na sumipot sa budget hearing ng kanyang tanggapan sa Kamara. Ni-realign ng Kamara ang nasa 1.3 billion pesos na proposed budget ng OVP sa social services programs ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health. In the first place, kung ginastify niya yung budget niya at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawala ng trabaho at maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. Ini-adopt naman ng Senado ang House version na OVP 2025 budget na nagkakahalaga ng 733 million pesos. Gayunman, may posibilidad pang mabago ang desisyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Ayan mga tambay, nakita nyo po ang napakagaling po ang institusyon na ito po ay lingkod bayan. Mukhang hindi na po lingkod bayan ang ating mga institusyon. Lingkod politika na po. Mga sarili-sarili, kanya-kanyang interes na po. Ang layunin na ayaw na pong mawala yata sa kanila ang kapangyarihan, pondo ng bayan taon-taon sa paghawak nito. Mga tambay, grabe po, no? Binastos pa nila yung Mary Grace Piatti. Piatti, why? Hindi po piatos pero sa kanila, ibang klase, no? Puspusan na po kasi, malapit na po halalan. Kasi po, pag nanalo po lahat ng mga i-endorso ng dalawang mag-ama. Alam naman po natin ang mag-ama kahit hindi na Pangulo ang dating Pangulong Duterte. Pag po nanalo ito, lalo po sa House at sa Senate, malilintikan po. Magkakaproblema na po ang bagong Pilipinas administration. Mapapalitan na po ang kanilang mga pinagagawang ganyan, mga Quadcom committee na yan. Mawawala na po yan. Lalo kung mapapalitan po ang pinsan at matatalo sa kanyang probinsya. Kaya lang, hindi naman gagawin nila yan. Ibubuhos po nila riyan. Ang pera ng bayan ang ibubuhos nila para hindi sila matalo yata. Dahil unang-una, nakita nyo po ang pondo. Yung pondo ng AKAP, yung programa ng speaker, limpak-limpak na bilyong piso. Mga tambay, ang nilalaan po rito, yata, ibang klase, no? Kaya dito po, totoo po ba ang mga pinagsasabi nito? Makatotohanan po ba? At meron po ba talaga silang karapatan na buksan ito? Number one, dahil ito'y naitanong na rin Naitanong na rin ng isang sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Ayon po yan sa pamilya Duterte. Sino po ba? Si Manuel, ang Kabataan Party List. Di po ba? Ano ang sabi ni Manuel? Pilit niya rin gustong alamin at buksan ang confidential ng dating Pangulong Duterte sa Quadcom Committee. Di ba? Dahil gusto rin malaman ni Manuel kung saan ginagastos ang dating Pangulong Duterte ang confidential intel fund. Ano po sabi ng dating Pangulong Duterte? Hindi po pwedeng buksan yan. Lalabag ka sa saligang batas. Dahil yan confidential fund. Intelligent fund. Confidential. Paano mo ngayon bubuksan at iimbestigahan ang confidential? Nasa konstitusyon, nasa batas. Kaya po ito, pamumulitika lang ito. Hindi po nila ito pwedeng dalhin sa impeachment. Pagtatawanan sila. Confidential. At marami po itong tatamaan. Tatamaan po dito ang napakaraming nanunungkulan sa gobyerno. Pag tinutukan nila ang confidential fund. Di po ba? Magkakaroon din ng ground ng Vice President at ang taong bayan na lahat ng may confidential fund kailangan imbestigahan na. Real talk. Di po ba? Kung hinahanapan nyo po ng korupsyon sa social media, putok na putok. Sa mainstream media, putok na nilalagyan nyo po ng anomalya at kinukuhanan nyo ng mga report
ang pinapasang report ng Vice President sa COA, doon kayo kumukuha at doon nyo hinahanapan ng butas. Samantalang ang COA, wala naman silang butas o question sa mga pinapasa ng Office of the Vice President. Tanging kayo lang. How many years na? 2022, 2023, 2024, magto 2025 na, yan pa rin ang issue nyo sa Vice President. Bakit hindi nyo madala? As in impeachment. Magkakaproblema kasi kayo. Real talk. Sinabi na ng dating Pangulong Duterte, confidential. Pag itinuloy nyo yan, lahat ng nanunungkulan sa ating bansa ay kailangan ng imbestigahan. Lahat ng may confidential, Pangulo. Lahat ng Pangulo, lahat ng Vice President na nagdaan sa ating bansa, lahat ng senador na nagdaan sa ating bansa, lahat ng mga congressman na nagdaan sa ating bansa, mga gobernador, mga mayor, lahat may confidential fund. Paano po yun? Huwag niyo pong gawing bobo. Tanga ang mga Pilipino. Ayon na mismo sa dating Pangulong Duterte, mahirap yan. Hindi pwedeng buksan yan. Confidential yan. Lalabag kayo sa batas. Mga mambabatas. Mga mambabatas. Itama niyo po si Kamanong. Pulaan niyo po ko. Kung mali po ang aking komento na mismo kay dating Pangulong Duterte. Dahil mismo si Manuel gusto niyang buksan ang confidential fund ng Pangulo nung siya'y sinasabi na nag-war on drugs, yung Intel fund. Di po ba? Natameme dahil walang alam yata sa batas ang isang Manuel nung sa Kongreso hearing ng Quadcom. Di po ba? Napakagaling na abogado, prosecutor, presidente ang dating Pangulong Duterte. Kasi marami kang lalabagin. Sikreto yan. Sikreto ang paggamit ng intelligent fund. Intel fund. Bakit mo iimbestigahan? Kung yung mismong COA hindi nag-iimbestiga. Lahat naman ipinapasa ng Office of the Vice President. Pinupolitika nyo. Demolition job. Di po ba? Ano pa yung sinasabi niya? Politically motivated. Di ba? Pinalalabas niyo sa media na masama. Ngayon, naglagay pa kayo na 1 milyon. Hindi kayo nahiya sa mga balat niyo. Ano tingin niyo sa sarili niyo? CIA? NBI? Police? May patong ulo, wanted? May pabuya? Legislative? Pangbatas lang? Gumagawa ng batas, nagbabalangkas ng batas, nagpapaka-NBI na, kapulisan. Ginagawa niyong bobo, tanga mga Pilipino. Pamumulitika. Demolition job. Politically motivated. Ibang klase kayo. Nanganganib na kasi ang inyong mga posisyon. Malapit na po kasi ang halalan. Kailangan nyo trabahuhin ng isang Duterte na hindi naman tatakbo. Kasi magkakaalaman kasi sa 2025. Magkakaalaman. Pagka nanalo ang majority ng kaalyado ng Vice President at Pangulong Duterte, mga kababayan, magkakaroon na po ng maraming investigasyon. At takot na takot po kasi sila. Sa totoo lang, real talk. Real talk. Takot na takot sila na ang Vice President ay maging presidente. Takot, komento ko. Dahil marami pong natuklasan ang Vice President sa dalawang institusyon na yan. Senado at Kamara. Alam po natin, hindi ligid sa inyo ang pinasabog ng ating Vice President sa kanila. 2 tao lang po ang kumukontrol ng pera, kumukumpas sa pera ng taxpayer. 2 tao lang sa mahabang panahon. Ilang taon na kinukontrol ang pera ng bansa ni Speaker at ni Saldico. Ganon din po ng Senado. Sila lang po ang kumukontrol. At nalaman din po natin na wala pong public hearing
ang kanilang mga budget. Walang publiko yan, hindi natin alam. At nalaman din natin kung paano po sila magdagdag po ng extraordinary na pondo, pati po sa institusyon nila. Yung proposal o proposed budget nila, ang laki po. Pagdating na po sa GAA, nadadagdagan na po ng bilyon-bilyon. Kaya hindi po nila gugustuhin na maupo ang Vice President. Ang ating Vice President Sara Duterte, never nilang magustuhan maupo yan kasi makakalkal ang kanilang mga korupsyon yata. Isang damukal na korupsyon yata ang matutuklasan yan. Hindi lang po confidential pa ng makakalkal sa kanila. Pati po ang mga extraordinary nila. At kung paano po nila ginastos ang pera na pondo na galing sa taong bayan. Anong mga proyekto kaya sa haba ng panahon ang pinaglaanan nito? Mabubunyag po yan. Kaya tatrabahuhin po nila. Tatrabahuhin po talaga nila ang mga Duterte. Lalo ang Vice President. At ang kanyang ama, pinapasok na yata ang ICC. Tinatrabaho na rin para po hindi makabalik bilang mayor at mawala na po ang mga Duterte sa Davao City yata. Ganyan po tumanaw ng utang na loob ang Tatak Marcos Jr., ang Tatak Romualdez Jr. Ganyan po sila tumanaw ng utang na loob nang makabalik sa kapangyarihan sa tulong ng mga Duterte. Nang maipalibing ang kanilang magulang, ganyan po sila tumanaw ng utang na loob. Alam po ng mga Pilipino yan. Ramdam ng mga Pilipino ang mga Duterte na nagtrabaho sa ating bansa. Wala po silang ginawa. 6 na taon na nagtrabaho ang ama ng Vice President. Ganon din po ang Vice President. Magtatatlong taon na nakikita ng mga Pilipino laging nangunguna sa problema. Nangunguna mag-respond sa problema dumarating sa ating bansa. Di po ba? Alam na alam nila magtrabaho. Kabisado nila magtrabaho sa ground ang mga Duterte. Hindi katulad ng Pangulo ngayon. Nakikita po natin, parang laging bagong gising, mga katambay. Mukhang napakahilig pa sa party at travel. Hindi nga lang po nakaalis ngayon dahil umuugong po. Kaya hindi raw po nagpunta sa APEC, mga katambay. Dahil daw po, doon daw po sa APEC, kailangan daw po magpa-drug test. Yun ang umuugong-ugong daw na balita. Kaya hindi pumunta dahil may drug test. May katotohanan kaya yun. At ano po naman ang ibalik natin dito sa institusyon? Totoo po ba ang ginagawa nilang pag-iimbestiga? Kay Kamanong, hindi. Meron po kasi magpapatotoo niyan, mga katambay. Yung ginagawa po nila investigasyon. Meron po kasing lumabas na balita at audio na usapan na yung ginagawa raw po dyan sa institusyon na yan, talagang pamumulitika lang. Meron po isang congressman, mga katambay, nagsalita tungkol dyan sa ginagawa nila sa Vice President. Pakinggan po natin ang congressman, mga katambay. Ito po. Paano pa? Ayan, tingnan mo. Ito po yung usapan po ng congressman. Ito po yung congressman, mga katambay. Kilala niyo po ito. Si Congressman Abante. Kilala niyo po yan ng Maynila, di ba? Isa rin pong pastor yan ng Baptist. At talagang pinagmamalaki niya na isa sila sa nagpanalo daw sa mga Duterte. Mga katambay. Ito po yung pahayag ng Congressman Abante sa kanilang usapan ng isang YouTuber. Ito po. Paano pa naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado makabalikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to . Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern, paano pa naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung... Ayan, nakita niyo po. Inaatake nila sa pamumulitika.
yung budget po na Office of the Vice President. Ayon na po yan sa isang Congressman Abante. Lumalabas po yan na pati po siya yari. Yari po silang lahat. Babalikan po sila dahil yung ginagawa daw pong pamumulitika sa budget. Ano po ba yung ginagawa po ngayon? Pamumulitika sa budget. Budget of the Vice President kasama confidential fund. Diba? Sinisisi pa ng mga congressman kung mawawalan daw po ng trabaho yung mga empleyado ng Office of the Vice President. Ang sisihin daw po ay ang Vice President dahil sa hindi daw po tama na paggamit ng pondo. Kaya po tinapyasan nila. Tinapyasan po nila ng malaki at plano po yata na tapyasan pa. Ibang klase. Pero ayon na rin po kay Congressman Abante, ang pahayag niya po ay parte po ng pamumulitika. Pamumulitika po na politikahin nila ang Vice President lalo ang kanyang budget. Dahil nga po, ayaw po nila lumakas ito. Kasi pag lumakas ito at naging presidente, malilintikan sila. Babalikan sila. Pati daw mismo si Congressman Abante ay malilintikan. Sino po ngayon ang paniniwalaan natin mga katambay? Yung may mga layunin, may mga hangarin na pabagsakin itong institusyon, mga congressman. Mismong sa bibig din ng mga congressman, lumalabas na yung pamumulitika po nila. Lumalabas na pamumulitika lang ang ginagawa nila at yung sinasabi nga politically motivated at demolition job para sa mga Duterte. Parte ng pamumulitika. Dahil nga meron po kasing tao na nasa Kamara yata na gusto maging presidente at prime minister. Ayon na rin yan sa Vice President na nung makabalik po sa kapangyarihan sila, ayaw nang mawala, may kasamang napakaraming pera at dinagdagan pa raw ng droga ayon sa Vice President. Tapos natuklasan pa ng Vice President ang bagong Pilipinas, napakarami yatang ginagawang anomalya lalo sa kaperahan natin dahil natuklasan niya ang napakalaking laganap na korupsyon sa bagong Pilipinas. Kaya hindi po nila nanaisin yan na maging presidente ng bansa. Real to. Kahit anong gawin nilang paninira sa Vice President, gumagamit pa sila ng 1 milyon pabuya dito sa tinutuliksa nila ngayon na si Mary Grace Piatos o Piati. Mga tambay, di po ba? Nakakalungkot. Alam ng mga Pilipino. Ngayon pa, mismo, ang isang congressman sa kanyang interview ay natatakot na si Congressman Abante. May takot siya. Nakasama siya sa babalikan ng Duterte pag ito'y naging Pangulo. Dahil nga mismo, mga politiko ito, ginagawa nilang pamumulitika sa budget ng Office of the Vice President. Ano po masasabi niyo mga katambay? Sino po ang paniniwalaan ng taong bayan? Yung napakarami pong itinatago pagdating po sa pera, 2 tao ang humahawak sa institusyon na ito. Ito po ba ang kakatiwa-tiwala po sa taong bayan sa pamumuno po ng Speaker Romualdez sa House of Representatives? Sila po ba? At itong mga congressman at representative ng ating bansa ang paniniwalaan natin na never nilang inihayag sa atin ang kanilang MOE, yung kanilang mga liquidation, yung mga expenses nila, ang ginagawa lang nila certification lamang. Pagtitiwalaan natin, samantalang yung opisina ng Vice President, lagi nagsasubmit ng kanyang liquidation with receipt sa COA. Sila, nada. At walang public hearing ang kanilang budget. Samantalang sa Vice President, ilang taon na po nilang at ilang taon na natin nakikita na pinapublic hearing ang budget ng opisina ng Vice President. Samantalang sa kanila, tumanda na si Kamanong, wala akong nabalitaan na pinag-uusapan ang kanilang mga budget sa publiko at kasama po sa media. Nada. Sila ang katiwa-tiwala. Sila ang hindi gumagawa ng anomalya, mga katambay. Kaya dito po, magkakaroon ka ng comparison. Vice President o itong institusyon na ito, Senado at Kamara, na maraming lihim na tinatago sa taong bayan. At ang Duterte na nagtatrabaho bilang lingkod bayan ng mga Pilipino. Samantalang itong mga naninira sa kanya, ayon na rin kay Congressman Abante, na parte ito ng pamumulitika, pinupolitika nila. Kaya nga hindi nila madala ito sa impeachment Hindi nila madadala sa impeachment ito.
Hindi ito kakatigan. Dahil mismo si Congressman Abante, mismo sa sarili niya, pamumulitika lang ang ginagawa nila daw sa Vice President. At hindi kakatigan ito ng Korte Suprema, mga katambay. Dahil ang pinupolitika mo ay bawal, labag sa batas, confidential and intelligent fund. Confidential, intelligent fund. Maraming lalabaging batas ito. Itama nyo si Kamanong, mga katambay. Napakahirap. Never pinag-usapan yan. Ngayon lang po nila pinag-usapan yan. Ngayon ko lang din po. Sa tanda ko na po, mga katambay, ngayon lang din po ako nakakita na iniimbestigahan nila ang confidential fund. Never kong nakita po yan sa panahon po ni Ramos, ni Cory, ni Ramos, ni Estrada, ni Gloria, ni Pinoy, at ni dating Pangulong Duterte. Never tinakil yan o tinapik ng Kamara at Kongreso. Ngayon lang po, first time in the history, pinag-usapan at gustong pabuksan ang Intelligent Confidential Fund. Tanging sa bagong Pilipinas na sinasabi raw po ni Cathy Binag at ni Jonathan Morales, tanging sa administrasyon daw po ng mga bangag lamang na nakita ng mga Pilipino na gustong pabuksan. Samantalang sa mga nagdaang administrasyon, kahit sa tatay niya, kahit sa Marcos Sr., never binuksan ang confidential fund, Intel fund ng kanyang tatay na si Marcos Sr. Cory, sino pa? Sino sumunod? Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino, Jr., Duterte. Ibang klase, no? Kaya nga maraming lalabaging batas ito, mga katambay. Ang gagawin lang nila rito, gusto po nila ibinay, di umano, pambibinay lang. Sirain ang political career sa taong bayan para ito'y hindi na katanggap-tanggap dahil napakaraming daw nilang nakikitang korupsyon. Ibig tinanggalan na nila. Nagpaka-COA na, nagpaka-NBI na, nagpaka-pulis na ang institusyon ng Kamara na legislative po ang kanilang institusyon. Hindi po sila executive at hindi rin po sila COA. Pero sa nakikita natin, sila na ang gumagawa ng lahat. Kaya ang mga Pilipino, hindi tanga, hindi bobo. Ang ganti ng mga Pilipino, malapit na sa halalan. Ballpen lang po ang katapat nila. Ballpen lang. Madali na po silang ma-shoot sa inidoro. Lalo kung magiging matalino po ang mga Pilipino, yung mga distrito po ng mga congressman na ito, kunin nyo. Kung satapalan po sana ang pagbumuka nating mga Pilipino ng pera, pwede natin kunin. Galing di sa nako yata yan. Kunin natin at huwag natin sila iboto. Para po naman ang ating bansa ay makabangon muli. Hindi makakabangon ang ating bansa pagka ganito pong klase ng mga politiko ang maglilingkod sa atin. Puro pamumulitika lang ang gagawin. Mismong si Congressman Abante na ang nag-expose ng ginagawa nila sa Vice President. Pamumulitika lang, mga katambay. Muli po si Katambay Manong. Si Katambay Manong nagsasabi, hintayin nyo maging presidente si Vice President Sara Duterte. Sa kanyo kalkalin ang kanyang confidential fund pagka siya na presidente. Mga congressman, kung makakabalik pa kayo, maging matalino lang ang mga Pilipino, never na kayong makabalik. Puro masishoot na kayo sa inidoro. Dahil nga nangyari po yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte, lahat na-shoot sa inidoro. Pati po si Senadora Laila, hindi na nanalo yan. Si Trillanes, hindi na nanalo yan. Lalo yung mga nasa yelo. Napakarami hindi nanalo yan. Ngayon lang muling bumango yan. Nung maging bagong Pilipinas na, magkakakampi pala sila. Sila pala ang tunay na magkakaalyado. Liberal, pink, at ano pa, yellow, at mga komunista yata, at ang media, mga NPA, magkakaalyado po talaga pala sila. Sila po pala ang tunay na unity team, mga katambay. Sila po pala yata ang tunay na unity team sa ating bansa. Yung sinasabing pula, dilaw, liberal, makakaliwang grupo, mga drug lord, di ba? Ano pa? Mga smuggler,
At may kasama pa yata mga durugista, mga kriminal, di ba? Kasama yata ang media, sila po yata ang talagang tunay na unity team, mga kababayan. Muli po, siyempre isama na natin yung institusyon ng Kamara at Senado. Hindi naman lahat ng congressman, hindi na naman lahat ng senador. Dahil nakita naman po natin yung suporta ni dating Pangulong Duterte sa Kongreso. Napakarami po, nananahimik lang po sila. Dahil nga po, siyempre, madidisgrasya ang kanilang distrito dahil kontrolado po ng pinsan ng 2 tao ang pera. Di ba? Kaya tahimik lang sila, mga katambay. Muli po, yan po, napakatindi po nilang mamulitika ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po, maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan, mga katambay. At sa muli po mga katambay, ingatan nawa po tayo. Paalam. Bye-bye.